So, eto na mga sangkay, nagkakabistuhan na. Ngayon kasi, may kumakalat po Ito po ay di umano'y pagbebenta ng ginto mga sangkay noong nakaraang administrasyon. Since nauungkat po yung pagbebenta sa administrasyong ito ng ginto mga sangkay, nagkakalabasan na po ng baho. Kung sino nga ba ang may pinakamaraming nabentang ginto. At eto nga mga sangkay, kumakalat po ngayon ang chismis. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Naway ayos lamang po tayo dyan. At ito nga po, pag-uusapan natin mga sangkay. Ang isa sa mainit na topic ngayon na pinag-uusapan po. Pinag-uusapan po ito ngayon sa social media. At nagiging pulutan. At I'm sure mga sangkay, siguradong mapag-uusapan din po ito ng mga media ngayon. Dahil nga po, alam niyo naman, mabilis po ngayon yung atake kapag gagaling sa mga vlogger Bago po makuha ng media yung information at ilabas, nauuna po yung mga vlogger, mga sangkay. Ngayon, eto, may naglabas ng impormasyon na di umano, nagbenta noon sila tatay ng ginto na sobrang dami. Ngayon, titignan po natin ang balitang ito kung gaano po ito katotoo, mga sangkay, no? Anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, tayo ay 1.4 million subscribers. Na road to 2 million subscribers na po tayo. Kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po, isubscribe nyo po yung ating YouTube channel. Alright, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, this is very interesting na topic na gusto kong makita natin lahat ngayon kung ano ito. Kasi ito po, nakita ko ito, ang tanong ko dito, gaano kaya ito katotoo? Mayroon pong link na inilagay. Ngayon, sabi dito, the hypocrisy of former President Rodrigo Duterte, slamming President Bongbong Marcos for selling gold which is not a reliable fact. In data, Bangko Sentral ng Pilipinas is the one who sells the gold. Exactly. Netizens tracking back the administration where the former president was also selling the gold during his administration. Ngayon, nagkakabistuhan na tuloy mga sangkay. Ayon dito, marami daw gintong binenta noon nung panahon daw po ni former President Duterte. Hindi ko alam kung alin ba dito yung tutukuyin kasi alam nyo, natural lang po na may nagbebenta talaga ng ginto. At ang nagsasagawa nito ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero ngayon, mukhang bumabalik po sa nakaraang administrasyon mga sangkay kung ano po yung kanilang ginawa. Nabibisto tuloy. Siyempre ngayon, mabilis ang data Mabilis makuha yung information. So ngayon, mga sangkay, nagkakaalaman. Eto na ang tingnan po natin. May nagkomento na isa pong kilalang vlogger. Walang iba dyan, mga sangkay, kundi si Coach Jarrett. Ang isa sa mga rockstar vlogger ng Pilipinas pagdating po sa politika. Ngayon dito niya binisto, mga sangkay, ang patungkol po dito sa mga ginto daw po na binenta nung panahon ng dating Pangulo. Sabi ni Digong, gusto ko lang pagtutukan tong sinabi ni Digong. Sabi kasi ni Digong, nagagalit daw siya. Sobrang nagagalit siya. Dahil ninakaw daw ng Marcos administration ang ating gold reserves. Ayan na. Yun yung sinabi niya. Okay. Tingnan natin. Napapuntong hininga si Coach Coach! Bakit nung panahon niya, hindi siya gumawa ng ganyan ingay? Ayan na. Eto na yun, mga sangkay. Papakita ako sa inyo. Wait lang. Ayan na. Ayan. Ito, mga kotsero, ang website ng Trading Economics. Oo, yung Trading Economics. Yan, Trading Economics. Pinapakita dito yung Philippine Gold Reserves. Ayan, Philippine Gold Reserves. Tignan nyo yung katigasan ng mukha talaga ni Digong ko. 2015, kailan naging presidente si Digong? 2016. 2015, 2016. Ayan, quarter 1 ng 2016, hindi pa yan.
Kasi May nag-eleksyon. Second quarter, si ano pa yan? Si Noy pa yan, second quarter. Third quarter, 196.34 tons Grabe, ang dami. gold reserves ng Pilipinas. Ulitin natin ha. Quarter 3 ng 2016, pagkaupo ni Digongong Duterte, 196.34 tons ang gold ng Pilipinas. Ngayon, 2018, 2017, 2018, 2019, merong slight na pagtaas ng ginto sa Pilipinas. Bakit? Kasi si BSP nagbukas ng programa noong 2019, nagbukas siya ng programa na ang gobyerno ng Pilipinas ay bibili ng ginto sa small scale miners. In fact, ginawang batas yan ni Digong Duterte. Google nyo, ginawang batas yan ni Digong na pwedeng magbenta ang small-scale miners sa ating gobyerno ng kanilang ginto. Kaya 2018, 2019, tumaas talaga ang ating gold reserves. Ngayon, 2020 na. Ayan na. 2020 na ha. Parang ito ating 2020. data na yan eh. Wait lang ha. Check po natin. Ito yun. Ito nga yun, mga sangkay. Ito yun. Dito tiningnan ni Coach Jarrett. Ayan, ito yun. So, ito dito pala makikita, 27. Ito yung sinasabi po niya. 2016. 2016. 2017. Dito. Bumagsak. Dumausdos ng dumausdos. Grabe. Okay, mas mabuti pakinggan po natin si Coach Jarrett. Tandaan nyo 197.93. Ayan po. Quarter 2, 2020 na po ito. So, tignan po natin dito ang data. Ito po yan siya. Quarter 2, 2020. Kita nyo yung pagbagsak? Ganyan po. During the time of former President Duterte. Sa ginto yan Tons ang ginto ng Pilipinas, ang reserve gold ng Pilipinas. 197.93. Okay. 2020. Panahon ni Digong to Panahon to ni Rodrigo Duterte. Tingnan niyo nangyari. Bakit pababa yung graph? Bakit pababa? Naging 191.13 tons. Naging 164 tons. 0.05 bumaba tons. ng bumaba. Naging 156.15 tons. Naging 158.81 tons. So, ibig sabihin, may mga nawawala at that time. So, yan na po siguro ang binenta. Tama ba? Well, alamin mo natin. 151.28 tons. The lowest ng quarter 1. Quarter 1, ibig sabihin, mga Ojero, ito yung campaign period. So, let's do the math. Ayan na. Let's do the math. Rodrigo Duterte, ang tigas ng mukha mo talaga. Napakatigas ng pagmumukha mo. Pag ako sa ibang tao na ikaw mismo ang gumagawa. Alam nyo, dapat itong si Coach Jarrett, isa po to sa mga PCO ni PBBM diba? Yung mga nagsasalita talaga, yung kasama ni Attorney Castro, no? Sana ma-appoint kasi para talagang hindi lang si Attorney Castro yung bumabanat, ito rin po si Coach Jarrett. Nag-start sa 197.93. 93 tons. Tapos minus 151.28 tons. 46.65 tons ang binenta ni Rodrigo Duterte. 46. Ganyan kadami. Ano yun? 46 na toneladang ginto? Ilan bang ginto ang inaakasan nila kay PBBM? Try natin i-check. Ayan, ito yung sinasabi po mga sangkay na binentang ginto. Nasa
Ayan, 24.95 tons of gold. Ayon po dito mga sangkay. So, naging issue po ito last year. Ngayon, kung 24 tons of gold ang binenta o sa panahon po, nabenta sa panahon ni PBBM. So, dito mga sangkay, mas malaki yung binenta ni PRRD. O sa panahon ni Tate Digong. Ayan po. Umabot po ng, ilan yun? 46 tons. Ulitin natin. 93 tons. Tapos minus 151.28 tons. 46. 0.65. 46 tons of gold. 46.65 tons ang binenta ni Rodrigo Duterte. So, mas marami sa kanya, guys. Di ba? So, mas marami palang binenta si Tate Digong ng mga ginto. O nung panahon ni former President Duterte na ginto. Ayon dito sa mga nakikita sa data. 46.65. So, 47 tons. Saan mo dinala yung ginto? Yun yung tanong. Alam niyo ba? Kasi, di ba, ang hinahanap nila, teka lang, asan yung ginto? Asan yung record ng pinagbentahan ng ginto? Di ba? Asan daw ginamit din yung pera? So, dito din, yung tanong ng mga pro-Marcos, asan din yung pinagbentahan ng ginto? Asan din yung pera? Kasi wala rin pong record, di ba? Yung mga Ochero, kung bakit ito ay lehitimong tanong kung saan niya dinala yung pagbenta ng ginto noong 2020 hanggang first quarter ng 2022. Kasi umutang po siya ng 7 trillion US dollars. 7 trillion pesos pala, sorry. Ang laki. Umutang siya ng 7 trillion pesos. Grabe. Nagbenta pa siya ng 47 tons na ginto. Saan napunta lahat yun? Yung pandemic response niya, 600 billion lang ang ginastos. My goodness. Palaisipan ikaw, sigurado ako, nag-iisip ka rin ngayon. Oo nga, no? Well, mas maganda mga sanggay, tingnan po natin sa live ito. Gusto ko mapag-usapan po ito sa live, no? Tingnan po natin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Basta ngayon, malinaw na ayon po dito, di umano, sa data, mga sanggay, na tinignan po ni Coach Jarrett, mas maraming benentang ginto during the time of former President Duterte. So, nauungkat tuloy ngayon, mga sanggay. Biruin mo, halos lagpas sa kalahati. Tama ba? Kung hindi man, halos kalahati, mga sanggay, yung lagpas na binenta nung time ng Duterte administration. So, why? Nagutang ng sobrang laking pera. Alam nyo, ngayon nga mga sangkay, sobrang liit lamang po ng utang ni PBBM. Sobrang liit. Nasa mahigit 3 trillion pesos lamang po. Diba? Panahon po ni Tate Digong, nasa 7 or something like that. Tapos, pinagsama pa po ng utang ni Noynoy Aquino, umabot po ng 12 trillion mahigit. Tapos, pinasa po yun kay PBBM. Ang kinagandahan lang ngayon, ito magugulat kayo, nagbabayad po tayo. Nagbabayad po tayo ng utang ng Pilipinas. Yun ang malupit. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkit tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Tatak Marcos Projects PBBM. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Dito po tayo nag-upload ng mga vlogs patungkol sa mga ginagawa ni PBBM, mga proyekto na siya mismo ang magpapatayo. Alright? Hindi po kasali dito ang kay former President Duterte. Talagang kay PBBM lamang ito. Okay? So, ayun, isubscribe nyo po ito, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.